Hello mga kavlog-vlogan, welcome back sa ating channel, and for today's video, aalamin natin kung paano yung proseso para mas mapabilis yung yung pagpapapalit natin ng barya. Kung di nyo pa napapanood yung previous video ko kung magkano inabot nung naipon namin sa piggy bank, andito lang yung link sa taas, hanapin nyo na lang dyan. Alright, so ito na nga, the easiest way para kapag pabuo kayo ng mga barya ninyo. So ito na nga, ang limitation natin ngayon sa ating video today is given na meron kayong sariling bank account, pupuntahan nyo mismo yung bangko ninyo. So if you have your own bank, doon kayo pumunta para magpabarya. So nagbukas na kayo na alkansya, di ba? Tapos punta kayo dun sa bangko kung saan meron kayong account, kasi ang mangyayari dyan is i-deposit nyo yung pera na naipon ninyo doon sa account ninyo sa bangko na yon. So mas mabilis yun, tapos withdrawin nyo na lang sa ATM. Kaya siya mabilis kasi hindi na kayo bibigyan ng cash, hindi niyo na ipapalit, so sa ATM na lang diretso. So kung hindi nyo man gagamitin yun one time big time, at least nasa ATM lang siya, secure yung pera nyo, hindi nyo kaagad-agad magagastos, kumikita siya ng interest. So ganun yung practicality nun, kung bakit kailangan diretso sa bangko. So yun yung limitation lang ng discussion natin ngayon. So hindi ko alam if ever aalaw yung bangko ng ganon na tipong wala kayong account, kunyari sa BDO, wala kayong account sa BDO, tapos pupunta kayo dun, magpapapalit kayo ng buo. Hindi ko alam kung tatanggapin nila, tapos exchange for cash or yung papel. Hindi ko alam yun, hindi ko alam yung process na ganon, kasi etong pinagdadaanan namin based lang to sa experience namin. Okay, so number 1, pagbukas nyo ng ng alkansya nyo, ang normal natin ginagawa ay pinaghihiwalay natin lahat ng mga barya. Pinaghihiwalay natin or pinaggrupo-grupo natin lahat ng 5 piso, lahat ng 10 piso, lahat ng 20 pesos, lahat ng papel na 20 pesos, lahat ng papel na 50 pesos, lahat ng 50 peso bill, lahat ng 100 peso bill, 500 and 1,000. Hiwa-hiwalay natin yun sila. Grupo-grupo natin yung magkakapareho. Ngayon, dun sa mga 5 pesos na bill, di ba? And 5 and 10 peso bills. Meron kasing dalawang denominations o dalawang klaseng coins nun. Yung old 5 peso coin, which is yung medyo gold ang kulay, tsaka yung new 5 peso coin na medyo silver na. And then ganun din sa 10 peso coins, di ba? Yung 10 peso is meron yung buo na siya, para na siyang 5 pesos, di ba? Hindi natin ma-distinguish minsan kung 5 pesos or 10 pesos kasi halos magkaparehong itsura. Yung ganun na klaseng 10 pesos, iwalay nyo, pati yung mga 10 pesos na may ibang kulay sa gitna. So hiwalay natin yun. So yun yung unang-unang ginagawa. So number 2, after natin siyang nahiwa-hiwalay, aanuhin natin siya, gugrupo natin siya by 100 pieces of coins. So, hindi po 100 pesos 100 pieces of coins. So, for example, meron tayong 5 piso na luma. Yung medyo gold yung kulay, yung 5 pisong luma. So, mag-count kayo ng 100 pieces nun. So, igrupo-grupo nyo siya by 100 pieces. So, that's 5 times 100. So, that's 500. So, yun. I-group mo sila by 100 pieces, piraso nung 5 peso coin na yun. Ganun din ang gagawin nyo sa 10 piso, tigwa 100 na grupo-grupo. Ngayon yung tigwa 100 na yun, lagay nyo sa isang plastic. Okay? Yung mga maliliit na plastic lang. So lagay nyo siya sa individual plastic na, again, tigwa 100 na piraso ng coins, ng bawat coins. Hindi dapat maghalo yung luma at bagong 5 piso. So lahat ng lumang 5 piso, isang grupo-grupo lang sila ng tigwa 100 pieces. Yung mga bagong 5 piso, tigwa 100 pieces din. Tapos ayan, tapos yung 10 piso, yung luma 100 pieces din, yung bago 100 pieces, tigwa 100, basta ganun. So after nyo may ilagay yun sa plastic, tigwa 100 pieces, yun na yung dadalhin nyo sa bangko. Pagdating sa bangko, mas mapapabilis yung pag-count ng teller para mabigyan kayo kaagad ng equivalent kung magkano naipon nyo. So, yun yung ginawa namin. So, our bank na pinuntahan was RCBC. So, nagpunta kami ng RCBC, and initially, hindi pa ganun yung ginawa namin. Ang ginawa namin, nag-grupo-grupo. Ginupo lang namin siya by 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Hindi namin ginupo-grupo by 100s. Tapos, ang gagawin kasi nun is matatagalan yung pag-count ng teller.
Kasi isa-isahin niya yun. Diyos ko, ang ilang oras niya tatapusin yun, di ba? Ang tagal. Whereas kung tigwa 100 pieces, mas mabilis lang yung pag-sort ng mga coins. Kasi parang may sorting machine naman yata sila din eh. So yun. So after nung paggrupo-grupo ng 100, after yung pumunta ng bangko, kayo ng number, antayin nyo, tawagin yung number nyo ng teller. Pagdating sa teller, ayun, ipaprocess niya, i-recount niya yun. And then after niyang i-recount, be sure that you're ready with your account number. Bawat plastic dun na na pinaglalagyan nyo ng coin, so dapat every plastic na tigwa 100, di ba? Lalagyan nyo yun ng account number ninyo. Para after niyang ma-count, diretso niya pasok doon sa account ninyo. So, after niyang matotal lahat yun, ipapasok na yun sa account nyo kaagad, tapos, madideposit na siya. So, nandun na siya sa account ninyo. Tapos, withdraw ka na lang through ATM, if ever. So, mas mabilis lang siya. During the time na nagpunta kami sa RCBC, inabot lang kami ng siguro wala pang 10 minutes. Natapos na kaagad yung pagbibilang at na-deposit na kaagad yung pera sa account. And ayun na, withdraw na namin sa ATM, and then napagawa na namin yung project namin, which is sa susunod na video, yun ang aabangan ninyo kung ano yung project na ginawa namin out of sa savings namin dun kay Piggy Bank or kay One Eye. Okay, abangan ninyo yon, and I'll see you on the next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share, and bye bye.